Araling Panlipunan 6, Quarter 4, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Hindi naging madali ang pagpapalit ng pamahalaan mula sa diktatorial tungo sa demokrasya, ngunit napagtagumpayan ito ng mga Pilipino. Nagsimulang mapayapang revolusyon noong Pebrero 22 hanggang Pebrero 25, 1986. Ito rin ang araw ng proklamasyon kay Ginang Corazon Aquino bilang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang: una, naiisa-isa ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, na ipaliliwanag ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. At pangatlo, na pahahalagahan ng mga solusyon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Balikan mo ang mga pangyayari noong panahon ng EDSA People Power Revolution. Isulat ang mga aral na natutuhan mo sa loob ng graphic organizer. Magbigay ng 4 na mga aral na natutuhan sa 1986 EDSA People Power Revolution. Narito ang mga halimbawang aral na aking natutuhan. Gaya ng, ang pagkakaisa ng bawat isa ay malaking tulong upang maging malaya tayo sa kinahaharap na krisis ng bansa. Sumunod, ang pagbibigay ng ngiti at panalangin sa mga sundalo ang nagpalambot ng kanilang puso. Pangatlo, ang pagtatagumpay ay maaaring makamit na hindi gumagamit ng anumang dahas. At sa anumang pagsubok na kinaharap ng ating bansa ay nagagawa pa rin nating bumangon at magtagumpay. Kayo rin mga bata, mag-isip pa kayo ng mga aral na inyong natutunan ayon sa 1986 EDSA People Power Revolution na inyo nang napag-aralan. Pagmasdan mo ang mga larawan na nasa ibaba. Tukuyin kung anong suliranin ng bansa ang ipinakikita sa larawan. Ang mga larawan sa itaas ay ilan lamang sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang kahirapan na pinakamalubhang nararanasan ng maraming Pilipino at digmaan na nagdudulot ng takot sa mga mamamayan at pagkasira ng ari-arian. Sa ilalim ng pamamahala ng iba't ibang pangulo sa pamahalaang demokrasya at kanilang mga programa, humaharap pa rin ang ating bansa sa iba't ibang problema na patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Sa ating aralin, suriin mo ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula taong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Pag-aralan natin ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan.
Ang unang naging pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya ay si Corazon C. Aquino. Siya ay naging pangulo mula 1986 hanggang 1992. Ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa pamamahala ni Pangulong Corazon C. Aquino ay nakaranas ng iba't ibang suliranin ng bansa bunga ng pagpapalit ng pamahalaan mula sa diktatorial patungong demokratikong anyo. Ang ilan sa suliraning kinaharap ng mga Pilipino ay ang pagbagsak ng ekonomiya, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagsasaayos ng mga sangay ng pamahalaan dahil sa korupsyon, at iba pa. Ang pangalawa namang naging pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya ay si Fidel V. Ramos. Siya ay naging pangulo simula 1992 hanggang 1998. Ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Marami ring problemang kinaharap ang bansa sa administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Ang mga suliraning ito ay ang pagbaba ng halaga ng piso at interes ng treasury bills, mataas na bilang ng kabataang hindi nag-aaral, mga katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kahirapan at kawalan ng trabaho. Ang pangatlo namang naging pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya ay si Joseph E. Estrada. Siya ay naging pangulo simula 1998 hanggang 2001. Ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Dahil sa digmaan sa Mindanao, noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Joseph E. Estrada, nagbunsod ito ng paghina ng ekonomiya, pagbaba ng antas ng inflasyon na nagbunga ng pagbagsak ng piso, weteng skandal na kinasangkutan ng Pangulo at isyong katiwalian. Ang pang-apat naman na naging pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya ay si Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay naging pangulo simula 2001 hanggang 2010. Mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Maraming suliranin ang kinaharap ng mga Pilipino sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Gloria M. Arroyo. Ilan dito ay ang paglobo ng utang ng bansa, pagpasa sa balikat ng mga Pilipino, ang suliranin sa pananalapi ng bansa sa pamamagitan ng Reform Value-Added Tax, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at pagdami ng mga Pilipinong walang trabaho. Nasira rin ang kredibilidad ng Pangulong Arroyo dahil sa bintang ng korupsyon. Bunga nito, tuluyang nawalan ng tiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ang ikalimang naging Pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya ay si Benigno Simeon C. Aquino III. Siya ay naging Pangulo simula 2010 hanggang 2016. Mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Pansamantalang humina ang industriya ng turismo sa unang taon ng pamumuno ni Pangulong Benigno C. Aquino III dahil sa naganap na hostage sa mga turista sa harap ng Quirino Grandstand noong Agosto 23, 2010. Pagpapalaya sa mga mahihirap na komunidad sa kalunsuran at kanayunan at paglaki ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Isa ring hamon ang Super Typhoon Yolanda kung saan daan-daang pamilya ang nawala ng kanilang kaanak dahil sa tindi ng storm surge. At ang ika-anim na naging Pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya ay si Rodrigo Roa Duterte. Siya ay naging Pangulo simula 2016 hanggang 2022. Ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Maraming suliranin ang kinakaharap ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo R. Duterte. Ito ay ang pagsugpo sa droga at issue ng extrajudicial killings, problema sa terorismo sa rehiyon ng Mindanao, pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pandemyang COVID-19, kawalan ng trabaho ng maraming Pilipino, pagbagsak ng ekonomiya,
problema sa pamamahagi ng Social Amelioration Program o SAP at kakulangan ng bakuna kontra COVID-19. Bunga nito ay wala munang face-to-face classes sa mga paaralan at suliranin din ng mga Pilipino ang usapin ukol sa karapatan sa West Philippine Sea. At ngayon ay sagutin na natin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, sino ang kauna-unahang babaeng naging pangulo ng bansa? Tama! Si Pangulong Corazon C. Aquino ang kauna-unahang babaeng naging pangulo ng bansa. Pangalawang katanungan, sino-sino ang naging pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya? Tama! Sina Pangulong Corazon C. Aquino, Fidel V. Ramos, Joseph E. Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Simeon C. Aquino III at Rodrigo Roa Duterte ang mga naging pangulo sa ilalim ng pamahalaang demokrasya. Pangatlong katanungan, ano-ano ang pangunahing suliranin ng mga Pilipino? Tama! Ang kahirapan at digmaan ang pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Pang-apat na katanungan, may pagkakapareho ba ang mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino simula 1986 hanggang sa kasalukuyan? Ano-ano ito? At narito ang aking halimbawang kasagutan. Opo, mayroong pagkakapareho ang mga suliranin at hamon noon sa kasalukuyang panahon, sapagkat magpahanggang sa ngayon ay talamak pa rin ang problema sa droga at mga pagpatay. Mayroon pa rin katiwalian at korupsyon sa pamahalaan. Marami pa rin ang mamamayan natin na nakararanas ng matinding hirap at gutom. At para naman sa panglimang katanungan, bilang isang mag-aaral sa ika-6 na baitang, ano ang iyong saloobin ukol sa mga suliranin at hamong kinaharap ng ating bansa? Narito ang aking halimbawang kasagutan. Bilang isang mag-aaral, ang aking saloobin ay kung ang bawat namumuno sa ating bansa ay magiging tapat lamang sa kanyang tungkulin at adhikain na ukol sa ikabubuti ng ating bansa, ay kahit papaano mababawasan sana ang mga suliranin at hamong kinaharap ng ating bansa. Pagkatapos mong mapag-aralan ng mga pangunahing suliranin na kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan, linangin mo ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Gawin ito sa isang malinis na papel. Para sa pagsasanay bilang isa, tukuyin ang mga pangunahing suliranin na kinaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga sumusunod na pangulo. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Piliin ang mga sumusunod ng mga pangalan ng mga pangulo. Para sa bilang isa, pagsasaayos ng mga sangay ng pamahalaan dahil sa korupsyon. Sinong pangulo ito? Magaling! Ang pangulong ito ay si letter A, Corazon C. Aquino. Pangalawa, pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pandemyang COVID-19. Sino ang pangulo sa mga panahong ito? Magaling! Ang pangulong ito ay si letter F, Rodrigo R. Duterte. Pangatlo, digmaan sa Mindanao na nagbunsod sa paghina ng ekonomiya. Sino ang pangulo sa mga panahong ito? Tama! Ang pangulong ito ay si letter C, si Joseph E. Estrada. Pang-apat, Super Typhoon Yolanda kung saan daan-daang pamilya ang nawala ng kanilang kaanak. Sino ang pangulo sa mga panahong ito? Tama! Ang pangulong ito ay si letter E, si Benigno C. Aquino III. At panglima, pagpasa sa balikat ng mga Pilipino ang suliranin ng bansa sa pananalapi sa pamamagitan ng Reform Value Added Tax.
Sino ang pangulo sa mga panahong ito? Tama! Ang pangulong ito ay si letter D, si Gloria M. Arroyo. Para naman sa pagsasanay bilang 2, magbigay ng mga epekto ukol sa mga pangunahing suliranin at hamon na kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Isulat ang mga naging epekto sa mga Pilipino sa bawat suliranin. Para sa unang suliranin, pagbaba ng halaga ng piso at interes ng treasury bills. Ano ang naging epekto nito sa mga Pilipino? Narito ang aking halimbawang sagot. Nagkaroon ng epekto sa ekonomiya at pamumuhay ng mga Pilipino noon dahil sa pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar. Tumaas ang halaga ng mga imported na produkto at hilaw na materyales. Tumaas ang presyo ng mga bilihin na nagdulot ng hirap sa mga Pilipino. Para naman sa pangalawang suliranin, pagbaba ng antas ng inflasyon na nagbunga ng pagbagsak ng piso. Ano ang naging epekto nito sa mga Pilipino? Para sa aking halimbawang sagot, nagdulot ito ng maraming negatibong epekto sa mga Pilipino gaya ng pagbaba ng piso at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng utang ng gobyerno, pagtaas ng kahirapan at kawalan ng trabaho, at krisis pampolitika at pagbagsak ng ekonomiya. Para naman sa pagsasanay bilang 3, ang layunin ng gawaing ito ay sukatin ang iyong kaalaman sa mga hamon at suliranin na nagaganap sa inyong lugar. Isulat ang mga problema sa inyong pamayanan. Sipiin ang graphic organizer sa sagutang papel. Magbigay kayo ng mga suliranin na nagaganap sa inyong pamayanan. Halimbawa, sa aking pamayanan, ang mga suliraning nagaganap ay ang pagdami ng mga namamalimos sa kalsada dahil na rin sa kahirapan, ang pagdami ng bilang ng mga nawawalang kabataan, ang paglaganap ng nakawan at holdapan sa aming lugar, at ang madalas na rambulan ng mga kabataan lalo na sa gabi. Ilan lamang ito sa mga halimbawa na suliranin sa aming pamayanan. Alamin nyo rin kung ano-ano ang mga suliranin na nagaganap sa inyong pamayanan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, tingnan ng mabuti ang larawan na nasa ibaba. Ipaliwanag ang suliraning ito na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Pagmasdan mabuti ang larawan. Anong suliranin ang ipinapakita sa larawan na kinaharap ng ating bansa? At narito ang aking halimbawang sagot. Ang suliraning ito ang matinding pandemya na naganap sa ating bansa at sa buong mundo. Humarap ang bawat Pilipino sa sakit na COVID-19 na nagdulot ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, mayaman man o mahirap. Marami ang nagkaroon ng sakit na ito na naging sanhi ng pagdami ng mga pasyente sa bawat ospital. Maging ang mga frontliners ay nasa bingit na rin ng kamatayan dahil sa lubhang nakakahawa ang sakit na ito. Bumagsak ang ating ekonomiya, marami ang nagutom, nawalan ng trabaho, naluging mga business at higit sa lahat ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Para naman sa pagsasanay bilang 5, pag-aralan ng mga sumusunod na suliranin ng bansa. Magbigay ng mungkahing solusyon upang matugunan ng mga ito. Sipiin ang graphic organizer sa sagutang papel. Una ay ang pakikipaglaban sa COVID-19. Upang masolusyonan ang ating pakikipaglaban sa COVID-19, ay sumunod tayo sa mga protocols na ipinatutupad. Ingatan ang sarili at kumain ng masusustansyang pagkain. Magpabakuna rin laban sa COVID-19. Sumunod ay ang kakulangan sa edukasyon. Ang pagbibigay ng libreng kolehiyo sa mga mahihirap na nais makapag-aral ay dapat na ipatupad sa bansa at sa bawat lalawigan. Ang pagkakaroon ng pampublikong paaralan sa mga kolehiyo ay malaking tulong para sa mga mahihirap upang magkaroon ng magandang edukasyon.
Para naman sa pagsasanay bilang 6, suriing muli ang mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan mula sa tekstong iyong binasa. Ipakita ang mga ito sa pamamagitan ng pagpili ng isang gawaing angkop sa iyong interes at kakayahan. Ilagay ito sa isang bond paper. Ang mga pagpipilian ay A. Gumuhit ng poster. B. Sumulat ng tula. C. Sumulat ng sanaysay. At para naman sa pagsasanay bilang 7, basahin at suriin ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang mga sumusunod ay mga hamon at suliranin ng ating bansa, maliban sa A. Katiwalian sa pamahalaan. B. Kawalan ng kapayapaan. C. Kahirapan. D. Maling programa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Maling programa. Pangalawa, ano ang pinakamalubhang problemang kinaharap ng Pilipinas? A. Kahirapan. B. Terorismo. C. Katiwalian. D. Pagsugpo sa droga. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Kahirapan. Pangatlo, ang mga sumusunod ay dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino maliban sa A. Pangingibang bansa ng mga Pilipino. B. Mababang pasahod. C. Korupsyon. D. Pagbaba ng piso. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pangingibang bansa ng mga Pilipino. Pang-apat, sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo R. Duterte, naging pangunahing suliranin ang A. Katamaran ng mga Pilipino. B. Kapayapaan. C. Pagsugpo sa droga at extrajudicial killings. D. Pagsusugal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagsugpo sa droga at extrajudicial killings. At panglima, sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Benigno C. Aquino, naging pangunahing suliranin ang A. Pagtaas ng halaga ng bilihin. B. Pagtaas ng buwis. C. Kawalan ng trabaho. D. Paghina ng turismo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Paghina ng turismo. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!